Kamusta mga tol? Dallas Mavericks official roster, walang yamo, sobrang lakas no? 11 yung magaling na player May try na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto yung official roster ng Dallas Mavericks ngayong season Yung mga bigs nila, si Davis Salon, 32 years old, 6'10". Si Derek Ramsey Lively, 21 years old pa lang, 7'1 naman. Si Sander Gafford, 26 years old, 6'10 din. Si Kai Jones, 24 years old, 6'11". At syempre, mawala na kayong lahat, wag lang si Dwight Tagot Powell, 34 years old, 6'10". Tapos sa mga wings naman, si Cheese Max, Christy Permin, 22 years old, 6'5". Si Naji Yuga Marshall, 27 years old, 6'6". Si Caleb Martin Rivera, 29 years old, 6'5". Si PJ Wash, 27 years old, 6'6". Si Game 6 Baldog, 35 years old na, matanda na pala, 6'5 naman. At yung first overall pick ngayong season, si Cooper Flag, 18 years old pa lang, batang-bata pa, 6'8", ang tangkad, magaling pa yung Cooper na yan. Tapos yung mga point guard naman, si The Megastar, Kyrie Irving, 33 years old, 6'2". Si J-Lo, 29 years old, 6'3 naman. Si dating ex-Mo, 30 years old, 6'5". At yung rookie nila, si Ryan Nembhard, 22 years old, 6-footer naman. At meron pa palang isa, si Brandon Williams, 25 years old, 6'1 din, na ginamit din nila last season. Napasin nyo ba mga tol Sobrang lalim talaga na roster ng Dallas Mavericks ngayong season. Ang lalim no? Simulan muna natin sa mga point guard kay The Megastar, Kyrie Irving. Last year, yung mga average niya, 24.7 points, 4.8 rebounds, 4.6 assists, 1.3 steals, 0.5 blocks, 47.3% sa field goals, 40.1% sa 3 points, at 91.6% sa free throw. Hanip no? Ilang taon ang ganyan yung average sa The Megastar, mga tol Simula 2016 season pa lang, around 25 points per game na ang ginagawa niya. At taon-taon din yung percentage niya, mga tol. Kamuntikan palagi maging 50-40-90 no? Nagawa niya isang beses yung 50-40-90 noong 2020 hanggang 2021 season. Pero sobrang consistent talaga dito sa The Megastar, mga tol Mga injuries lang talaga sa gabal dito kay The Megastar Pero kung ako'y tatanungin, si The Megastar Kyrie Irving siguro yung the best scorer ng Dallas Mavericks ngayon, kahit na 32 years old na siya At kahit nandiyan pa si Davis Salon. Kung siguro merong game winning shot na kailangan yung Dallas Mavericks, diba? Walang duda talaga para sa akin, kay The Megastar ko talaga ibibigay yung bola Yun nga lang, nagre-recover pa to ng ACL injury niya noong March 2 pa, mga tol. Pero for sure makaka-recover naman to ng maayos, kasi hindi naman niya kailangan madali na makabalik no? Kasi sobrang lalim talaga ng roster ng Dallas Mavericks ngayong season kasi eto, nakakuha pa nga nila ito si J-Lo, diba? 2 years, $13 million yung contract niya. At malamang si J-Lo maging starting point guard ng Mavericks habang injured pa si The Megastar Kyrie Irving. Last year sa Brooklyn Nets, mga tol, 12.9 points, 2.8 rebounds, 5.6 assists, 36.7% sa field goals, 29.7% sa 3 points, at 82.6% sa free throw. Parang mababa yung percentage niya, mga tol no? Actually, yung field goal percentage niya, naglalaro lang yan palagi sa 43 hanggang 45% lang. At yung 3-point percentage naman niya, 36 hanggang 41%. Pero kahit na, mga tol, para sa akin, legit na scorer pa rin talaga ito si J-Lo no? At isa tong point guard na kaya talaga magpatakbo ng opensa na kahit sinong team. Tapos magaling pa yun sa mga pick and roll, diba? Lalo na sa mga pull-ups sa mga pick and roll Tapos marunong pa mamasa yan, 5 to 7 assists per game yung average niya mula noong 2017 season pa So kung susumahin natin, talagang pang starting point guard yung laruan niyang hype na yan. Huwag mo lang siya isasama doon sa mga merong ball dominant na player, diba? Tapos matatambay lang siya sa corner kasi merong iba nagpo-point guard gaya sa Lakers dati hindi siya effective kapag ganun. So expect nyo siguro, mga tol, ibababa to ng Dallas Mavericks hanggang makabalik si The Megastar sa laro. Kasi yung tatlo pang point guard ng Dallas Mavericks, eto no? Si dating ex-Mo, si Brandon Williams, at yung rookie nila, si Ryan Nembhard, na maganda yung nilaro sa Summer League O diba, mga tol? At di siguro 30 minutes per game yung lalaro ni J-Lo bilang starting point guard ng Dallas Mavericks habang wala pa si The Megastar. Actually, eto no? Pwede rin naman siguro sumali sa point guard rotation etong si Cheese Max, Christy Permin, na ang natural position naman, shooting guard naman. Pero kapag tinignan natin kung paano siya ginamit ni Coach Kid last season, mga tol, kadalasan talaga nasa corner o kaya nasa wing siya pinapatambay At doon na nanggagaling yung karamihan ng mga puntos niya. Yung total niya sa left corner, mga tol, 27 out of 63 sa 3 points 42.9%, medyo mataas siya 18 out of 54 naman siya sa right corner, 33%. At last year, nag-average siya 9.6 points, 3.3 rebounds, 1.9 assists per game sa 42.7% sa field goals, at 36.6% sa 3 points sa 27 minutes per game. Pero malamang mabawasan yung minuto niya na yan, mga tol, kasi posibleng paglaro hindi sa shooting guard si Cooper Flag no? Tapos nandyan din si Naji Yuga Marshall na parang kung tutusin, para si Cheese Max, Christy Permin lang din yung laruan pero mas experience na. 13.2 points, 4.8 rebounds, 3 assists per game sa 50.8% sa field goals, 27.5% sa 3 points sa 28 minutes per game.
At yan mga tol, isa talaga yan sa kasama sa consistent rotation sa off the bench ng Dallas Mavericks no? At pinakamataas na niya sa career niya yung last season mga tol 13.2 points per game Corner guy din yan mga tol, pero mas maatake naman to kaysa kay Chispas Chris Permin no? Last season nung March mga tol, merong stretch doon, sunod-sunod talaga 20 points per game yung ginagawa to si Najee Yuga Marshall no? Paano ba naman sa katutakang injured sa Dallas Mavericks noon At siya talaga yung nag-step up para kumuha ng scoring para sa Dallas Mavericks. 38 points laban sa New York Knicks, 34 points laban sa Phoenix Suns, at 29 points laban sa Memphis Grizzlies. At matataas talaga yung field goal percentage doon mga tol Kadalasan, nasa 50% yung field goals niya. So asahan niya mga tol, kung marami na namang injured sa Dallas Mavericks, malamang ito na naman yung gagawa para sa kanila. At tapos, andyan din si Caleb Martin Rivera na parang bumaba yung laro simula nang umalis sa Miami Heat Last year sa Dallas Mavericks, 5.4 points, 2.9 rebounds, 1.9 assists, 38.9% lang sa field goals, at 25% lang sa 3 points, 20 minutes kada laro. Eto malamang mga tol, eto yung unang-unang bababa yung minuto dahil kay Cooper Plug no? Malamang pa nga, mabangko pa nga ito this season Kung 10-man rotation lang yung gagawin ni Coach Kidd. Tapos ito mga tol, si PJ Wash. Actually, hindi ako sure kung magiging off the bench na siya this season. Last season, 14.7 points, 7.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 steal, 1.1 block, sa 45.3% sa field goals, 38.1% sa 3 points. Dati kasi mga tol, ginagamit pa ito pamisa-misa ni Coach Kidd na bilang power forward, diba? Parang stretch forward kasi pwede naman talaga to kasi matigas naman to, tsaka palaban talaga to no? Tapos okay naman shooting niya sa 3 points. Pero kung sakaling healthy na yung tatlong malaki ng Dallas Mavericks, malamang maging small forward na talaga to. Pero kasi kung di nyo naalala, andyan na si Cooper Plug, diba? Na for sure, ibababad talaga ni Coach Kidd Ang hindi ko lang alam kung shooting guard ba o kaya small forward na papalarin kay Cooper Plug. So kung shooting guard si Cooper Plug, malamang etong si PJ Wash na maging starting small forward ng Dallas Mavericks kasi favorite ni Coach Kidd to mga tol okay naman talaga kasi palaban naman talaga tong hayop na to. Pero ang most likely na mangyayari, gagawing small forward si Cooper Plug, diba? Kaya malamang ang maging starting shooting guard ng Dallas Mavericks, etong si Game 6 Baldog. 35 years old na to mga tol pero mataas pa rin yung pride nito, mataas pa rin yung kumpiyansa nito Last year, 14 points, 3.4 rebounds, 2 assists per game, sa 41.2% sa field goals, 39.1% sa 3 points, at 90.5% sa free throw. Nice Yan mga tol, yung 14 points per game ni Game 6 Baldog, yan yung pinakambaba niya simula ng rookie season pa niya sa Warriors Sala sa init, sala sa lamig na kasi talaga yung shooting niya last year no? May mga laro siya, mainit talaga siya. 8 out of 11 sa field goals at 5 out of 7 sa 3 points. Meron din siyang laro 6 out of 11 sa 3 points at 7 out of 11 sa 3 points. Ayos no? Tapos meron din siyang laro 1 out of 11 sa field goals at 1 out of 8 naman sa 3 points. Pero karamihan talaga na tinitira niya last season mga tol, puro 3 points talaga ngayon So alam mo na sigurado ang magiging role niya. Walang iba kundi tumiran napakaraming 3 points kasi pati yung defense niya ngayon lumaylay na talaga, hindi na magaling dumipensa no? Hindi kagaya nung pick nito sa Warriors mga tol, napaka-solid talaga ng perimeter defense ito dati, diba? Wag lang sana mababaldog ngayong season para magamit pa siya. At syempre, malamang, starter itong first overall pick nila na si Cooper Plug. Magaling yung Cooper na yan Most likely sa small forward position mga tol no? Pero kung maraming injured si Dallas Mavericks, posibleng gawin din siya power forward ni Coach Kidd. At saka feeling ko rito mga tol, rookie season pa lang, ibababa na talaga kagad to kasi mayroong mga players ng Dallas Mavericks na medyo matanda na, 30 plus na 33 na si The Megastar, 34 na si James Baldog, at 32 na si Davis Salon. So most likely, i-develop na rin kagad to ng Dallas Mavericks kasi 21 years old pa lang sa Derrick Ramsey Lively no? So posible maging partner nito si Cooper Plug pagdating ng araw. At saka all around naman to mga tol no? 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists, 1.4 blocks, 1.2 steals, 48.1% sa field goals, at 38.5% sa 3 points, at 84% sa free throw noong isang taon niya sa college. So parang two-way player talaga ang laro nito mga tol no? Kahit opensa at depensa mukhang okay naman to Pero actually mga tol, ang gusto ko talaga mangyari dito, sana ganito no? Kung hindi nyo kasi naalala, si Coach Jason Kidd yung unang naglagay kay Giannis Antetokounmpo bilang point guard ng Milwaukee Bucks dati, diba? At doon talaga nagsimula mag-improve yung laro ni Giannis Develen Sana ganun din yung gawin niya rito kay Cooper mga tol no? Paglaruin niya palagi ng point guard o kaya paminsan-minsan lang para mas may improve pa kagad yung pagka-all around ng skills niya. Tapos malalaki naman tayo. Siyempre, unang-una dyan si Davis Salon no? May ginawa raw eye surgery dito mga tol kay Davis Salon pero posible naman daw makalaro na kagad siya sa start pa lang na next season. Pero malamang nakagagals daw. Last season, ang average ito after matrik sa Mavericks mga tol, 20 points, 10.1 rebounds, 4.4 assists, 0.6 steals, 2.2 blocks, 46.1% sa field goals, 23.3% sa 3 points, at 68.8% sa free throws sa 9 games sa Dallas Mavericks bago siya na-injured. Pero asahan niya mga tol, aabot ng 25 points per game pataas
mataas yung average niyan. Kagaya ng average niya mula ng 2014 pa. Eto, one of the best two-way big man sa NBA ito ngayon no? At siguro, isa sa top 3 big man sa NBA ngayon. Asahan nyo mga tol, magiging laro nito malamang taga-screen sa pick and roll at galing sa labas talaga yung gagawing atake palagi nito Actually, pwede rin naman siya pumoste pero kasi kung healthy na ngayon si Derek Ramsey Lively at Sander Gapo, diba? Malamang si Davis Salon galing sa labas sa atake tapos yung dalawa naman sa loob naman. Okay lang naman kahit gano'n kasi maganda naman yung tira ng Davis Salon sa midrange niya Meron talaga tira sa midrange siya. Kita nyo, yung total niya sa midrange yung 15 feet pataas 56 out of 119, 47%. So okay, mataas talaga yun Yun nga lang, yung 3-point shooting nito mga tol, 28.2% lang last year Pero normal naman talaga niya ganyan no? Mababa talaga yung 3-point shooting niya, palagi 30% pababa yung 3-point shooting nito Pero malakas naman kasi sa midrange, tsaka malakas din sa loob, at tsaka sa depensa, malakas din talaga to no? At tsaka para sa akin siguro, top 3 na naman siya sa interior defense sa buong NBA. Tapos ito pa yung isa pa, Sander Gafford, mga tol, nako, bihira sa mobile itong hype ito sa loob no? Pang-5 sa buong NBA sa field goal percentage last year 70.2% sa field goals, nice. Last year yung average niya mga tol, 12.3 points, 6.8 rebounds, 1.4 assists, 0.4 steals at 1.8 blocks per game. 70.2% sa field goals, 0% sa 3 points, dito tumitir sa 3 points at 68.9% sa free throw. So napaka-solid na sentro talaga to, both on offense and defense. Tapos love threat pa yan sa mga pick and roll, diba? Pero yung the best talaga para sa akin, puro good shots talaga tinitira nito, bihira budget dito Meron pa nga stretch na nangyari dati mga tol, 33 straight na field goal attempts na shoot nito na walang sablay, sunod-sunod no? At yung kagandahan talaga, legit na sentro talaga to, so hindi na kailangan mag-sentro na Davis alone. Kasi meron pang isang legit na sentro itong Dallas Mavericks, diba? Itong si Derek Ramsey Lively na 7'1", ang tangkad no? Inaaraw-araw siguro ito pagtitikot at saka palagi natutulog sa tanghali to, kaya ang tangkad nito. Last year mga tol, 36 games lang siya nakalaro nung injured kasi 8.7 points, 7.5 rebounds, 2.4 assists, 0.6 steals, 1.6 blocks. Pero 70.2% sa field goals, ang taas 0% sa 3 points at 63% sa free throw. Kung titignan natin mabuti, halos pares lang silang dalawa ni Sander Gafford no? Actually kahit yung laro, halos pares lang talaga Mas hinug lang talaga si Sander Gafford kaysa rito. Pero again mga tol, legit na sentro na naman to Kaya yan, dalawa na yung legit na sentro na pwedeng makasabay ni Davis Salon sa loob na palagi niyang hinahanap dati sa Lakers pareho pa shot blocker. Kaya actually mga tol, pwede talaga mag-twin tower palagi yung Dallas Mavericks kung healthy pareho palagi si Sander Gafford at si Derek Ramsey Lively. Isa sa kanila palagi sasabay kay Davis Salon para power forward yung lagaro ni Davis Salon. Medyo nakakatakot mga tol no? Kasi si Davis Salon 2.2 blocks per game, shot blocker yan. Sander Gafford 1.8 blocks per game, shot blocker din. At si Derek Ramsey Lively 1.6 blocks per game, shot blocker din. Tatlo Sa top 10 na shot blocker sa NBA mga tol, tatlo nasa Dallas Mavericks Yan yung maganda talaga yung ganyan mga tol, kasi kahit daling pa sa pick and roll defense yung isa sa kanila, diba? Sino yung tutulong sa ilalim, malaki pa rin, diba? Shot blocker pa. Kaya sana talagang gawin ni Coach Jason Kidd yung ganyan, diba? Yung twin tower sila palagi para palagi may katulong si Davis Salon sa loob. Actually, meron pa silang dalawang malaki no? Si Kai Soto Jones tsaka si Dwight the Goat Powell. Pero malamang limited minutes lang lalaro itong dalawang to Unless na lang kung merong injured doon sa tatlong binanggit natin kanina. So yun mga tol, naku, ako tatanungin 11 man deep ang Dallas Mavericks mga tol, gano'n sila kalakas at gano'n din kalalim talaga yung bench nila. 11 yung players nila na pwede nilang gawing starter o kaya maging starter sa ibang team, gano'n kalakas to. O ano pang himagas, magligay mga hitar mga kontraktor.